I'm Kwamshi. For today's video, gagawa tayo ng aking homemade pork siomai and chili garlic oil. Hello mga kamamshi! Welcome back to my channel. I would like to say thank you to all who supported me. And if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button to keep you updated. Simulan na natin agad. And hindi ito yung usual na giniling na nabibili nyo or pinapagiling nyo. Ang ginamit ko rito ay yung kasim na pork na may taba-taba siya. Tapos in-slice ko siya manually ng maliliit lang at para may buo-buo. Tapos syempre yung wrapper niya ay binili lang natin sa grocery. Ayan, depende sa inyo kung anong size ang gusto nyo gamitin. At yung pampalasa ko, gumagamit lang ako ng toyo, oyster sauce, paminta of course, and then salt. Nilagyan ko din siya ng sugar, baking soda, cornstarch, and water. Pwede nyo rin siyang dagdagan ng chicken powder para mas masarap, although that is optional. So, kung natatanong nyo bakit naglagay ako ng baking soda, syempre, ang purpose nito ay para mas ma-enhance pa yung flavor niya, and then, mas madaling lumambot din yung karne na nilagay natin since, di ba, buo-buo yung pork na nilagay natin dito. Plus, mas madali din niyang ma-absorb yung mga soy sauce or sauce na mix natin dito. So, ihalo nyo lang maigi sa inyong mixture para mas masarap siya bago nyo siya ibabalot. And mas maganda rin kung gusto nyo talagang masarap na masarap, i-marinate nyo muna siya overnight bago nyo siya ibabalot. So, ganyan yung way ng pagbabalot ko. And hindi ko na napakita sa inyo kung step by step, madali lang naman gawin yan. Ito kasing pagbalot na ginawa ko ay packet style para hindi out yung ating palaman sa loob na siomai. Kaya ganyan yung ginawa kong paraan ng pagbabalot. So marami tayong nagawa. Ang iba i-ref ko, and ito in-steam ko naman yung iba para matikman natin yung ating ginawa kong masarap talaga at kung anong lasa. Pero syempre masarap na yan kasi tinimplahan na natin ng maigi. And nga pala, itong aking rice cooker na mini, pwede ka talagang mag-steam at luto ng kanin. Ito siya, ganito lang siya kaliit. Maliit lang yan. Tapos mabilis uminit. Pagka siomai, mas maganda dito mulutuin dahil mas mabilis siyang mag-steam. Unlike dun sa mga kaserola. Pero pag maramihan, ayun, dahil ito ay isuserve ko at ihahanda. Kaya mamaya i-steam ako sa mas malaking kaldero. Kasi maramihan na siya. Pero ito ngayon, tikim muna to. Tikim pero marami. Ayan. Ang ganda ng itsura niya, diba? Tingnan nyo, hindi siya nag-ooze out yung ating palaman dahil sa ginawa nating pambalot. Balot pala. Diba? Maganda naman yung kinalabasan. Ang ganda ng itsura niya. Ganito kasi yung usual na nakikita ko na iba sa Chinese resto na pagbalot, ng way ng pagbalot nila ng siomai. Anyway, whatever na klase pang balot ang gawin nila, basta importante, masarap. So, ito na yung maramihan. Ayan. Dito sa ibabaw. Tapos meron pa yan doon sa ilalim kasi 2-layer tong steamer ko na to para mas marami tayong Teka, ipapakita ko sa inyo yung nasa ilalim bago natin. Ayan. Ito siya. Inilagay ko na, supposed to be, dapat mainit na yung steamer, di ba? And since medyo makipot tong steamer ko na to, inilagay ko na muna bago ko ipapakulo. Same lang din naman ang nito, magiging result. Basta ang importante, maluto siya. Pero ang usual talaga, dapat painitan mo muna yung steamer bago mo ilalagay yung ating siomai. Siyempre, mas less sa gastos yun dahil yung sa gas, kesa yung papaintay mo pang kumulo pa bago ilagay. At siyempre, hindi kumpleto ang siomai pag walang chili garlic oil or chili garlic dahil yan ang partner. And since this is sariling kain lang at sa mga guests or sa mga ilang bisita, so sasarapan natin, di ba? Hindi naman natin to pang benta. Since pang personal use lang naman, so sasarapan natin. So may nakikita ako iba-iba rin yung way nila ng pagluluto ng chili garlic oil. And syempre, yung sa iba, kung pambenta, yung mas madaling paraan. And since yun nga, sabi ko, this is personal use lang. So, gagawin natin tong mas masarap para pwede natin siya magamit sa kahit anong pagkain na gusto natin lagyan ng konting anghang. So, ang ginamit ko dito ay fresh na chili, yung mahahaba na red. Tapos, sibuyas. Naglagay din ako ng, syempre, maraming bawang para mas masarap. And paminta, asin, tomato paste,
at saka vinegar, sugar, a little of sugar. Then, konting oyster sauce, o, di ba? Para may lasa-lasa na siya. Para kahit chili garlic lang, pwede nyo nang iulam. Then, palm oil yung ginamit ko mantika. Pwede rin canola oil. Depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin na oil. So, para mas mabilis ninyo magawa to, kung may blender kayo, mas maganda. Dahil sa blender or food processor, pagsasama-samahin nyo lang lahat doon, yung mga ingredient natin, yung garlic, yung chili, yung sibuyas, tapos yung mga timpla, pwede nyo na rin doon lahat ipagsama-sama para mas mabilis na ninyong ibubuhos sa mantika na inyong pinainit para mabilis na rin natin siyang maluluto. So, ng mga iba-ibang option, no? Like yung sa chili, pwede namang hindi fresh chili, pwede rin namang chili powder, pwede rin namang chili flakes yung gamitin nyo. So, depende sa inyo kung anong trip nyo or kung anong gusto nyo. Tapos, dun naman sa pampakulay, pwede rin naman paprika yung gamitin yung pampakulay or tomato sauce, tomato paste, pwede rin, at saka yung atsuete. So, pag gusto nyo mas mura-mura, atsuete ang gagamitin nyo. Yun nga lang, syempre, may other process pa yon para mapalabas mo yung kulay ng atsuete. So, kakain pa yun ng oras. Unlike ako, ang ginamit ko ay tomato paste. Syempre, nakakadagdag lasa yon yung tomato paste. And bukod pa dyan, ang gustong-gusto ko sa tomato paste, yung kulay niya. So, mas darker siya. Kaya nga, pag nagluluto ako ng menudo, mechado, ganyan, kaldereta, ang ginagamit ko talaga, tomato paste instead of tomato sauce. Yung iba naman, pinagko-combine nila yung tomato sauce at tomato paste. Well, depende kasi talaga sa choices natin. So, ayan, ito na yung ating finished product. Nakadalawang bottle tayo. Buti na lang, tinatabi ko yung mga gantong bote ko para pag may, ayun, gumagawa rin kasi akong atsara, mahilig din ako gumawa. So, meron na tayong gagamiting bottles, hindi na tayo maghahanap. At ito na nga, dahil nakadalawang bote rin to, syempre hindi mo naman agad mauubos yan, di ba? Dahil marami yan, kaya magwa 1 to sawa sila sa paggamit nitong ating chili garlic oil. And ayan, pwede rin itong pang negosyo, napakadali lang din naman gawin, di ba? Ayan, pwede nyo rin pambenta kung gusto ninyo. Tsaka yung siomai, ayan, pwede nyo rin gayahin yung timpla na ginagawa ko, or at least meron na kayong idea na madali lang naman siyang gawin at pwede nyong gawin at lalong-lalo na pwede ninyong pagkakitaan. So maraming salamat again for supporting my channel, for always watching my video. Sana ay may natutunan kayo. So don't forget to like and follow my Facebook page, Ma'am She Lizette, and of course subscribe to my YouTube channel para lagi kayo updated sa aking video upload.